Sinundo daw si Andrea ng nanay niya. Sobrang creepy daw nung itsura ng matandang sumundo. Pagkatapos nun, nawala na si Andrea. Sa isang malayong baryo sa probinsya, mga kabayan, naging talamak ang pagkawala ng mga mag-aaral. Pero ang pinaka nagpa-creepy dito, kahit ang anak ng manggagamot, sikat na manggagamot, nabiktima rin. Yung lugar kasi, mga kabayan, makukonsider natin na sobrang perpekto. Maganda yung kalikasan, maganda yung tanawin, payapa ang klima ng hangin, berde ang lugar. Itagdag pa dito yung mga mag-aaral, meron silang napakagandang guro. Hindi lang siya basta magandang guro, mga kabayan, bukod sa magaling siyang magturo, talagang nagtatrabaho siya ng more than doon sa profession niya. Mahal niya yung pagtuturo, mga kabayan. Yung lokasyon ng paaralan, mga kabayan, nasa dulo ng sitio. Tapos sa kabilang dulo ng sitio, nandun naman yung sobrang sikat na manggagamot. Siya yung pinupuntahan ng lahat ng mga taga-baryo kapag meron silang nararamdaman. Pilay, lagnat, sakit ng tiyan, mga pananakit ng ulo. Ang pangalan nito ay Mang Isko. Naririnig na yun ng guro na bida natin, naririnig niya yung pangalan ng Mang Isko, pero hindi niya alam yung pinaka-itsura. Sobrang idol na idol niya si Mang Isko kasi kuwang-kuwa nito yung respeto ng buong sitio. Hanggang sa dumating ang araw, nawala yung bata na si Andrea, isa sa mag-aaral ng bida nating guro. Kaso ang problema dito, mga kabayan, yung Andrea na yon, anak din siya ni Mang Isko, yung sikat na manggagamot doon sa sitio. Nagulantang yung buong lugar nang marinig nila yung kaganapan, nagtulong-tulong lahat ng tao sa baryo upang hanapin si Andrea. Pero kinabukasan din, mga kabayan, may isang bata na nakakita classmate ni Andrea, si Joel. Napansin ng guro na kakaiba yung kilos si Joel at halatang meron siyang nalalaman patungkol sa pagkawala ni Andrea. Sinubukang kausapin ng bida nating guro, si Joel. Noong una hindi pa nagsasalita Pero nung pinilit na ng guro ang sinabi, sinundo daw si Andrea ng nanay niya. Sobrang creepy daw nung itsura ng matandang sumundo. Pagkatapos nun, nawala na si Andrea. Pero, laking gulat din ng bida nating guro, mga kabayan. Matapos ibahagi ni Joel yung karanasan, kinabukasan, nawala din si Joel. Dito na tuluyang nagulantang yung buong sitio, kahit yung mismong guro na bida natin, siya na mismo gumawa ng paraan upang mabigyan ng solusyon ang problema sa sitio. Nagpunta siya sa gubat, sa mga liblib na lugar, hanggang sa parang may humihila sa kanya papunta sa isang parte ng gubat. Doon niya nakita yung napakalaking puno ng balete. Tinitigan niyang maigi, unti-unti siyang lumapit na parang merong humihila sa kanya. Hanggang sa nakaramdam siya ng matinding kilabot sa katawan. Dali-dali siyang tumakbo, pauwi ng tahanan. Kaso lang, mga kabayan ko, bago pa siya makapasok ng bahay, nakarinig siya ng kaluskos sa harapan ng pintuan. Meron siyang napapansin na tao. Kaya naman itong guro, upang makasigurado, kumuha siya ng pamalo Dahan-dahan siyang lumapit doon sa pintuan. Nakita niya, isang lalaking nakatalikod. Bumuelo siya ng palo, mga kabayan, pero humarap kaagad yung lalaki. Pinahinto siya sa gagawin niya. Dali-dali namang nagsalita yung lalaki na to, matandang lalaki, mga kabayan. Sinabi niya meron lang siyang hinahanap. Kaso naamoy nitong guro na bida natin, naamoy alak yung lalaki na ito. Pero napukaw ang atensyon ng guro nang sabihin niya, hinahanap niya yung nawawalang anak niya na si Andrea, which is yung estudyante ng bida nating guro. Una, ayaw pa maniwala nung guro yung bida natin kasi nawawala na nga yung anak mo tapos lango ka pa sa alak. Pero pinaliwanag ng sikat na albularyo si Mang Isko na kaya siya lango sa alak dahil hindi niya na alam yung gagawin niya. Sa punto na to, mga kabayan, sinabi ko nung una na etong bidang guro, idol na idol niya si Mang Isko. Pero hindi niya alam yung itsura ng matanda. Hanggang sa punto na yon. Hindi niya pa rin alam na si Mang Isko na yung kaharap niya, hindi pa rin nagpapakilala yung matanda na ito dahil napunta ang kanilang usapan sa pagkawala ni Andrea na anak ng magaling na manggagamot.
Umabot sa punto mga kabayan, nag-usap silang dalawa, nakiusap tong matanda, pati na rin yung guro, na kailangan nilang magtulungan upang malutas ang problema na ito. Kinabukasan, matapos ng engkwentro niya doon sa matanda na magaling na manggagamot, uwian mga kabayan. Napansin ng guro, yung isang estudyante niya merong kasama na matandang babae na naman. Si Aling Lourdes, nanay ng bata na yun, pero kakaiba yung galaw. Hindi normal. Ibang umiti, iba kumilos, at sobrang dark no aura. Kaya naman sinundan niya kasi papasok sila sa gubat kasama yung estudyante. Pagdating malapit doon sa puno ng balete, doon na gumawa ng paraan yung guro. Kinausap si Aling Lourdes kung bakit dadalhin doon yung bata. Tinitigan lang siya ni Aling Lourdes. Hindi kaagad nagsasalita, sobrang creepy, nakakapanindig balahibo. Ang sabi lang ni Aling Lourdes, bakit ka ba nangingialam? Pagkatapos nun mga kabayan, ngumiti ng nakakaloko si Aling Lourdes, tumalikod sa kanya. Iniwanan yung bata, naglakad papasok ng gubat. Eto namang guro, dali-daling hinila yung bata papauwi ng tahanan nila. Binili ng maigi na wag kang lalabas hanggat wala ang iyong nanay. Sumakto naman mga kabayan, dumating yung totoong Aling Lourdes. Nakausap niya, tapos sabi nito ni Aling Lourdes, anong sinasabi mong pumunta ng gubat? Pumunta nga ako sa school para sunduin yung bata, wala siya dun Hindi na masyadong pinansin ng guro, basta binilinan na wag iiwanan yung bata sa tahanan kasi merong plano ang guro. Kinagabihan ng araw na yon, naroon lang sa labas ng bahay yung bida natin na guro, pinagmamasdan niya yung bahay. Etong Aling Lourdes na to, hindi sumunod sa sinabi niya. Umalis na naman ang tahanan, iniwan sa bahay yung estudyante. Pero ito yung weird mga kabayan Yung Aling Lourdes na totoo, dito papunta. Tapos ilang minuto lang, may bumalik na naman na Aling Lourdes na dito galing. Parehong-pareho yung itsura. Pero alam din ng bida nating guro na hindi to totoo. Isa na naman tong pagpapanggap. Kaya naman dali-dali niyang sinundan, doon na naman sila papunta sa malaking puno ng balete. Kinausap na ng guro, sino ka ba? Anong kailangan mo? Bakit mo kinukuha yung mga bata? Dito na nagsimula ang malaking problema. Ngumiti ng nakakaloko yung matanda, paulit-ulit siyang inatake. Nagbago yung itsura, humaba yung ngipin, yung buhok naging creepy, tumulis yung mga kuko. Paulit-ulit na kinakalmot yung guro. Mabuti na lang nung una nakakailag siya. Hanggang sa nadapa na ang ating bida. Papatay na dapat siya nang nagpapanggap na Aling Lourdes. Dumating si Mang Isko. Pagdating ni Mang Isko mga kabayan, meron siya mga dalang pangontra, sinaboy niya yung langis, may buntot pagi, pinagpapalo niya yung matandang nagpapanggap hanggang sa lumabas na yung tunay na itsura. Buhaghag yung buhok, bruha. Isang mataas na uri ng aswang. Dahil sa nangyaring kaguluhan, nagkaroon ng malakas na ingay sa buong sitio, nakakuha ng atensyon ng lahat ng tao sa baryo. Dali-dali silang nagtakbuhan doon papunta sa gubat at tinulungan si Mang Isko. Sa kabutihang palad, napatay nila yung nagpapanggap na si Aling Lourdes. Napatay nila ang aswang na nangunguha ng mga bata at napaamin nila kung nasaan ang mga kabataan. Naroon lang sa likod ng napakalaking puno ng balete. Buhay pa ang lahat ng mga bata at higit sa lahat, buhay ang anak ng kilalang albularyo. Pero nakakatawa din sa part na to mga kabayan, doon lang din sa dulo ng kwento, doon lang nalaman nung bida nating guro na yung kasama niya palang matanda, yun yung sikat na albularyo, yun yung sikat na manggagamot. Ang sabi na lang ng manggagamot sa kanya, huwag na nating intindi ng bagay na yon. Ang mahalaga, nalutas natin ang problema ng sitio at natulungan natin ang taong bayan. Mabilis na lumipas ang panahon matapos ng kaganapan na wala na ang panggagambala sa kanilang lugar. Pero itong bida nating guro, natakot na siya na baka kapag naulit ito, hindi na nila mabigyan ng solusyon. Kaya naman dumikit siya doon sa mahusay na manggagamot, inaral niya lahat ng pamamaraan ito. Natuto siyang manggamot, natuto siyang lumaban sa mga nilalang at elemento, natuto siyang gumawa ng pangontra.
Hindi na lang siya simpleng guro na nagtuturo sa mga kabataan. Lumipas ang panahon, naging maestra siya. Nagtuturo ng kaalaman, ng gagamot ng karamdaman. Kayo ba mga kabayan ko? Sa palagay ninyo ang kwento na ito ay nagkataon lang o talagang nakatadhana? Sana ibahagi ninyo ang inyong opinion sa ating comment section dito sa baba. At if ever na gusto nyo magpa-shoutout, mag-comment lang kayo, i-shoutout ko yan sa susunod nating video. Maraming salamat mga kabayan. Paalam.